Hindi panahon para matakot, kundi pagkakataon ng Pasko para maramdaman ang pag-ibig at pag-aalay sa Diyos. Ito ang naging mensahe ni Archbishop Jose Cardinal Advincula sa publiko ngayong Kapaskuhan sa Manila Cathedral. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Pagbibigay ng regalo at pagkakaroon ng munting salo-salo. Ito ang karaniwang tradisyon ng pamilyang Pilipino tuwing araw ng Pasko. Pero marami pa rin ang hindi nakakalimot na alalahanin ang tunay na diwa ng Pasko, ang pagkapanganak ni Hesukristo. Sa Misa de Gallo kagabi sa Manila Cathedral, libo-libong mga Katoliko ang nagsimba bilang pagsalubong sa Pasko. Mismong si Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang nagbigay ng mensahe. Sa kanyang homily, ginugunita niya ang pinagmumulan ngayon ng takot ng bansa. We remember our brothers and sisters in the Visayas and Mindanao who are still striving to recover from the effects of earthquakes and storms. Political turmoil among and within nations, including our own, continues to cause economic and security woes for our people, especially the poor. And the prevalence of corruption in many areas of our lives. Some of our fears are even more insidious, but very subtle, such as the fear of not being enough, the fear of failure, the fear of being a burden, or the fear of being alone. Pero hindi anya ito ang panahon para matakot. Alam ng Diyos ang paghihirap at pagod ng kanyang mga lingkod at handang umalalay si Hesukristo para sa kapayapaan ng lahat. God knows our anxiety and fatigue. Kilala ng Diyos ang mga takot, pangamba, pagod at bigat ng puso natin. At ngayon sinasabi niya sa atin, huwag kayong matakot, do not be afraid. Anya, ang pagmamahal ng Diyos makikita sa pag-alalay sa panahon ng kahirapan at buhay din ang diwa ng Pasko sa pagtutulungan at pagmamahal ng lahat sa panahon ng paghihirap. Ito nga ang diwa ng Pasko, Emmanuel, kasama natin ang Diyos. Sigurado tayo rito, kailangan lang nating magmasid ng maigi at maituro ang mga palatandaan ng kanyang presensya. Ngayong umaga naman, dumalo din sa Christmas Day Mass ang ilan sa katedral. Si Ronnie, kinaugalian na talagang magsimba tuwing umaga ng Pasko. Kaya inuna niya na magmisa kasama ang pamilya. Tinatapos namin yung simbang gabi, then tuloy-tuloy na yung simba hanggang ang bagong taon. Napakahalagang aspeto to, values nating mga Pilipino. No? Lalo ngayon, kung maharap tayo sa mga pagsubok ng buhay, nandyan yung kabi-kabilang problema, pero yung hope, yung pag-asa na dulot ng Pasko, yung dulot ng pagsilang ni Kristo, yun yung pinakamahalaga sa lahat. Si Stephanie naman mula pa sa Calamba, Laguna. Bumiyahe ito pa Maynila para magsimba sa katedral. Anya, hindi kompleto ang Pasko kapag hindi sila nakapagpugay sa Diyos. Ito pa po kasi parang inano ng mga parents namin na magsisimba muna tuwing Pasko bago maggala. Siyempre, yung kapanganakan ng tagapagligtas natin, tapos family time din. Bukod sa Misa de Gallo kagabi, may Christmas Day Mass pa kaninang alas 8 at alas 10 ng umaga sa katedral. Pero kung hindi pa rin nakadalo ang iba, mayroon pang Christmas Day Mass mamayang alas 4 ng hapon at alas 10 ng gabi. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.